susubukan nila kayong hilahin pababa, pero hindi sila magwawagi mga kapiksi because nasa nyo yung energy ng success. Dalawang energy ito guys, sa past nyo at saka sa future nyo. Parehas magtatagumpay kayo, okay? So, ibig sabihin, keeper lang dito guys sa mga marites na to kasi kahit anong gawin nila, they cannot pull you down. Hindi nila kayo mahihila pababa mga kapiksi. And in your future guys, bibigyan pa kayo ng chance ni universe para mas lalo pang lumipad ng mataas. Hello guys, hello mga kapiksi, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is pick a card reading mga kapiksi, past, present, future energies. Ito isang timeless reading para sa lahat ng zodiac signs nyo guys. Kahit anong zodiac sign nyo, pwede siyang mag-resonate sa inyo mga kapiksi. So meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Huminga kayo ng malalim, tapos itanong nyo sa isip nyo kung anong paparating sa inyo para sa ating future energy. Pero sisilipin din natin yung inyong past and inyong present para ma-check natin kung anong connection niya sa future mga kapiksi. Okay? So ipopost ko yung video guys. Habang nakapost yung video, huminga ng malalim, pumili ng set ng cards, and then uunahin natin basahin yung set number 1 and then set number 2 and then set number 3. Okay? So ipopost ko yung video mga kapiksi. Right, so welcome back mga kapiksi. Uunahin nating basahin yung set number 1 guys. Para sa mga nakapili ng set number 1, ito yung deck nyo. Combination ng positive and negative energy guys. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Habang nilalatag ko yung cards guys, itanong nyo sa isip nyo kung anong paparating sa future nyo guys. And by the way mga kapiksi, no, if in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa set number 2 or set number 3. Baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. Tapos kung saan kayo naka-resonate, take that message guys. Okay? So uunahin natin basahin itong baba mga kapiksi. Ito yung past, sa gitna yung present, and then mamaya ilalatag natin yung future nyo. Yung sa baba guys, ito yung foundation ng inyong story, yung inyong recent past. So sa recent past natin guys, meron dito mga presence ng water signs, Cancer, Pisces, Scorpio, earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo, and air signs, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you, pwedeng yan yung mga zodiac signs nyo. Or you may be dealing with people na may mga ganyang signs sa kanilang natal chart. So, in your recent past, guys, nakikita natin, ito yung positive and negative, nakikita natin yung mga sakripisyo nyo. There were a lot of sacrifices na ginawa kayo sa larangan ng pagtatrabaho. Pwedeng lumayo kayo sa pamilya nyo, pwedeng OFW kayo, pwedeng nahiwalay kayo sa pamilya nyo para kumita ng pera para sa larangan ng pagtatrabaho, ganyan. Para sa mga anak nyo din, for some of you kung may mga anak kayo. And this was hard for you guys kasi nakita natin na yung iba sa inyo super depressed, super homesick, na nilalabanan nyo lang siya mga kapiksi. And I'm sensing na feeling ko wala kayong mapagsabihan, parang sinusolo nyo siya mga kapiksi. And I'm also sensing na there were a lot of people na nakasandal sa'yo, nakadepende sa inyo. So for some of you, pwedeng breadwinner kayo ng family nyo, or yung iba guys, parang feeling ko extended yung tulong na binibigay nyo sa pamilya nyo. So let's say for example, meron ka ng pamilya, meron ka ng sarili mong pamilya, may asawa ka na, may mga anak ka na, pero nagpo-provide ka pa rin sa magulang mo, pwedeng tumutulong ka pa rin sa mga kapatid mo, ganyan. And I don't see anything wrong with that guys, especially kung kaya nyo naman. And kung talagang hindi naman, kumbaga kung kaya
I mean, need talaga ng tulong ng mga kapatid mo, di ba? Pero at some point, syempre, kailangan din nilang matutong tumayo sa sarili nilang paa and hindi nilang umaasa sa'yo kasi syempre, masyado din yun mabigat para sa'yo. And yun yung nakikita natin na masyadong maraming mabigat. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko lang, comment down below, parang hindi kayo naintindihan ng magulang nyo, lalo na kung humihingi kayo sa kanila, humihinga sila sa inyo, tapos parang pinahihindian nyo. I'm sensing na pwedeng nasusumbatan din kayo ng mga parents nyo or magulang nyo, guys. Parang sinasabi na, pinalaki kita, pinag-graduate kita, tapos kumikita ka lang, akala mo kung sino ka na. So, parang mga ganon na, parang mga teledrama or pelikula, ganyan. Pero, hindi naman to mag-resonate sa lahat, guys. Pero just in case na naka-resonate kayo, comment down below. Kasi, I'm sensing na meron kayong sama ng loob. Pwedeng sa pamilya nyo or sa mga tao sa paligid nyo. Parang kinakaya nyo lahat. And parang, hindi nyo siya mailabas. There are a lot of emotional pain going on inside yung mga kapiksi. So, yun yung nakikita natin sa recent past. Sa present naman guys, meron ditong presence ng Earth signs, Aquarius, Gemini, Libra, Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So dito guys, nakikita natin na unti-unting parang may tumutulong na sa iyo, no? Yung iba sa inyo parang medyo parang parang nagkakaroon kayo ng losses, but at the same time nagkakaroon din kayo ng gain. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko, hindi naman sa nagdadamot kayo, pero nakikita ko na dito yung parang natutunan na kayo and nililimitahan nyo na, mga kapiksi. Nililimitahan nyo na yung pagtulong nyo, especially sa pamilya, extended family. Parang gusto nyong i-priority yung mga anak nyo, lalo na kung meron kayong mga anak talaga. Guys, and pero doon nyo nakikilala na magaling ka lang sa pamilya mo kapag nakapag-abot ka sa kanila, pero kapag wala ka nang maibigay, doon na lumalabas yung totoo nilang kulay. Okay, so this is a loss for you in such a way na parang nagkakaroon kayo ng tampuhan ng family mo because of money. But this is also a gain for you kasi nagkakaroon ka ng parang nabubunutan ka ng tinik. Nabubunutan ka ng tinik sa responsibilidad, pero nag-iiwan pa rin siya of course ng emotional pain sa'yo because parang hindi mo matanggap na pamilya mo. Syempre diba, meron tayong paniniwala na ang pamilya forever yan nandyan, through thick and thin, diba? May maibigay ka man or wala. Pero yung iba sa inyo, parang maganda yung tingin sa inyo ng pamilya nyo kapag may nabibigay kayo. Pero pag wala, parang ang pangit-pangit or ang sama-sama ng tingin nila sa inyo. So, yung iba sa inyo, ganon yung nararamdaman. Pero, sabi ko nga, that's a gain and a loss for you. Loss siya kasi parang feeling mo nawalan ka ng pamilya, but gain siya kasi gumagaan yung daloy ng kaperahan mo, mga kapiksi. Doon mo nare-realize na marami ka pa palang marami ka palang pwedeng maipon kapag hindi mo, I mean kapag less yung sinusustentohan mo. At saka for some of you guys, parang gumagaan kasi yung pakiramdam nyo. Nagets nyo ba guys? Kasi parang siya parang mabigat na magaan sa pakiramdam. Gumagaan kasi yung responsibilities nyo, kaya kahit pa paano nakakahinga na kayo. Pero nararamdaman ko rin yung bigat ng pakiramdam nyo, knowing na parang alam nyo na nagagalit sila sa inyo. Syempre hindi naman tayo matutuwa pag alam natin galit yung pamilya natin sa atin, diba? Pero yun nga, wala naman tayo, yung iba sa inyo parang wala kayong magawa kasi hirap na rin naman kayo. Kasi yung lahat ng pain nyo, yung paghihirap nyo guys, ramdam na ramdam ko yan dito sa inyong past energy. Kaya parang gumagawa kayo ng paraan para makahinga-hinga naman kayo, para hindi nyo naman kayanin ang lahat. Pero yun nga lang, sometimes hindi nila maintindihan kasi wala sila sa shoes nyo, wala sila sa sapatos nyo. Hindi kasi sila yung nakakaranas ng hirap na dinadanas nyo, kaya hindi nila yun naiintindihan. But sooner or later guys, maiintindihan din nila yun. Kailangan nyo lang ipaliwanag siguro ng maayos sa kanila, and siguro pagka paminsan-minsan
pag may kailangan talaga nila ng tulong, mag-abot ka pa rin naman, di ba? Wag lang yung lagi-lagi, kasi pag yung lagi-lagi, parang yun na nga yung nagiging pabigat sa inyo mga kapiksi. You get what I mean, okay? Alright, so comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa inyong past and sa inyong present. Sa inyong future guys, ito yung nakikita natin na may maninira sa inyo. Yeah, so sa future mga kapiksi, parang hindi pa mare-resolve itong mga issues nyo. These are family issues guys, no? And maaari siyang lumala sa inyong future mga kapiksi. Kahit anong gawin nyo, parang nasira na yung magandang tinginan nyo sa isa't isa. Basag na, ayan guys, so basag na. Basag na yung magandang, may lamat na, kumbaga, no? Syempre, di ba yung baso kapag nabasag or anything na babasagin, basag na, hindi na yan, you cannot put them back together dun sa dating state niya na parang bago, kasi may lamat na yan, basag-basag na yan, may lamat na yan. So in your case mga kapiksi, nakikita natin na in the future talagang mukhang magkakaroon ng lamat yung inyong relationship with your family. This is more on family guys, so yung nararamdaman ko. And ito yung mga problems, no? Parang at saka parang meron pang, may manggagatong pa, and parang lalo pang lalaki yung apoy mga kapiksi. Parang ibig sabihin ng manggagatong, parang imbis na intindihin kayo, parang sisiraan pa kayo sa ibang kapamilya nyo, ganyan. Parang ito, at saka yung iba nakikisawsaw. Yung mga walang ambag sa buhay nyo guys, parang nakikisawsaw pa sila na parang itong si ano nagkaroon lang ng pera, kala mo kung sino na, hindi na makatulong, at kung hindi dahil sa ano niya, hindi siya magkakaganyan. Yung mga ganon, diba? Yung mga usual na naririnig lang natin sa mga drama. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka kakapera. Yun. So nakikita natin na may manunumbat sa inyo, may sasawsaw sa inyo mga kapiksi. And masyado itong mabigat para sa inyo, masyadong gumaan kayo sa status ng kaperahan nyo, kasi nakikita natin na sumuswerte kayo ngayon pero yun nga lang, ang kapalit nun is yung damage dun sa relationship nyo. Pero habang damage yung inyong relationship guys, mas lalo namang dumadami yung opportunity sa inyo sa kaperahan, and lalo pang parang tumitibay yung pundasyon nyo sa sarili nyo on your own mga kapiksi. So siguro sometimes kasi kahit anong gawin natin, pilit nating pagpapaliwanag sa kanila, diba, dun sa mga pinagdadaanan natin, they only see us kung ano yung gusto nilang tingin sa atin. Kung gusto nilang kontrabida tayo sa kanila, kontrabida na yun forever, no? Pero as long as, syempre pagdasal natin mga kapiksi, and make peace, no? We have to make peace habang kaya natin, diba? Para lang walang masabi, and para din sa ikatatahimik nyo guys, it's really important na makipagbati rin tayo, especially pamilya natin yan. Paintindi nyo na lang, and kung kaya naman tumulong pa minsan-minsan, sabi ko nga, why not? Wag lang siguro to dun sa extent na talagang aabuso na sila, para hindi ka rin naman mahirapan. Okay? Alright. So comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa inyong past, present, and future. Tingnan natin ito yung mga manifesting techniques, iba-ibang category. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo. Bubunot ako ng dalawa guys habang sinashuffle ko to. Naka-flash sa screen nyo yung mga offers natin dito sa ating channel, no? Meron tayong una, manifest abundance. Paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course. Para sa mga gusto mag-manifest ng kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, kaperahan in general, may promo tayo nyan. For May, magsenda lang kayo ng email for updated promo, and meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. And coming soon guys, i-announce ko na, no? Coming soon ngayong May, malapit ko nang i-launch, tinatapos ko lang, paano mawala ang kabit and magkaroon ng harmonious relationship. So it's a video course
for relationship din mga kapiksi. So, coming soon yun. I-announce ko ngayong May kapag tapos na. Alright? So, yeah. Ito yung ating mga manifesting techniques or message for you guys. Una, we have think. A man is what he thinks about all day long. Okay? And this is true mga kapiksi. And palagi ko nga sinasabi sa inyo na whatever you think of yourself or whatever you think about yourself, about your life, it's always being pushed out in your reality. Whatever you think is true, kung ano yung tingin nyo na totoo, is always true and will always be pushed out in your reality. Kaya nga sabi dito, a man is what he thinks about all day long. Ano yung iniisip mo about yourself araw-araw ng buhay mo? Iniisip mo ba na malas ka? Iniisip mo ba na swerte ka? Iniisip mo ba na masaya ka? Iniisip mo ba na mayaman ka? Iniisip mo ba na magaan ang buhay mo? Iniisip mo ba na marami kang problema? Whatever you feel is true, whatever you think is true about you and about your life is always being pushed out in your reality. So, kailangan talaga guys, cautious kayo, aware kayo sa takbo ng isip nyo about yourself, about your life, about the people that you love. Itong mga tao na to guys, pag iniisip nyo na galit sila sa inyo, okay? Pero if iniisip nyo na makakapag-ayos din kami, maintindihan din nila ako, they love me regardless, mahal pa rin nila ako, they respect me, ganyan. Kung ano yung iniisip mo, it will always be pushed out in your reality. Okay? Alright. And another message is, ito naman for health and well-being. So, maganda ito kasi pang health, diba? So, root yourself, lie down on a patch of grass. I-ano natin sa hindi masyadong maliwanag yan. Na ano tayo ng sinag sa labas. Lie down on a patch of grass and feel the energy of the planet flowing through you, renewing every cell in your body and healing you. Know with every fiber of your being that this is happening. So ito guys, this is connecting with nature mga kapiksi. As we know, meron talagang natural healing properties ang nature mga kapiksi, okay? Pero ngayon, wag mo na kayong humiga sa labas kasi mainit, El Nino, baka ma-heat stroke kayo. Diba? So, kapag may time na lang, mga kapiksi, okay? Diba? Minsan, nag-outing tayo, labas-labas tayo, sa nature, diba? Yung mga namumundok, ganyan, o kaya nagpupunta sa mga dagat, basta sa nature, mga kapiksi. Samantalahin nyo, kapag nagta-travel kayo, guys, no, make sure that you connect with nature. Pwede kayong maglakad ng barefooted, diba? Yung walang tsinelas or walang sapatos sa damuhan o kaya sa buhangin, ganyan. Basta make sure na walang masyadong bubog, no, or sugat-sugat. That's grounding. Ang tawag dun is grounding. And it renews, no? It renews your energy, every cell in your body, mga kapiksi. Kasi meron talaga siyang natural healing properties. Yung iba, pwede rin kayong maligo sa tubig dagat, diba? Palagi kong sinasabi sa inyo, merong cleansing properties ang bodies of water para maalis yung mga kanagahan nyo, yung mga sakit-sakit nyo sa katawan, and ma-renew yung energy nyo, mga kapiksi. As a consequence, mas magiging productive kayo, feeling nyo mas healthy kayo. Pansinin nyo guys, no, if mayroon kayong mga co-workers na nagbabakasyon, pagbalik nila, parang recharge sila, diba? Renewed sila kasi they connected with nature, mga kapiksi. So, kung meron kayong time and pagkakataon, kung may mga sa lugar nyo, diba? Okay naman. So, subukan nyo, walang mawawala. And ang importante is, you know, you believe that you are renewing your energy. Importante talaga to, mga kapiksi. Alright?
Okay, so yeah. Comment down below mga kapigsi if naka-resonate kayo. Ito'y timeless. Anytime na mapanood nyo, pwede siyang mag-resonate sa inyo. If hindi kayo naka-resonate dito guys, try nyong panoorin yung set number 2 or set number 3. Baka nandun yung energy nyo. I-comment nyo na rin sa baba mga kapigsi kung anong set yung napili nyo guys. Alright? Thank you for liking, sharing, and subscribing. Babalik ako guys para sa mga nakapili ng set number 2. I love you guys. Have a nice day. Bye-bye. Alright, welcome back mga kapiksi. Para sa mga nakapili ng set number 2, ito naman yung set na napili nyo guys. Again, general reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Ito yung timeless guys, no? So, anytime na mapanood nyo yung video, pwede siyang mag-resonate sa inyo guys. Pwede rin hindi, mga kapiksi. Kahit anong subject sa inyo, pwede ito. If mayroong specific signs na lumabas sa video, i-mention ko din yan guys. So, itong nasa baba na spread, ito yung ating past energy mga kapiksi. Habang nilalatag ko to, huminga kayo ng malalim, tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano yung paparating sa future nyo guys. Kasi, babasahin natin yung future mamaya, pero i-check mo natin yung past and yung present energy yung mga kapiksi. Comment down below guys kung anong set yung napili nyo. So dito mga kapiksi, ito yung sa baba, ito yung past energy natin and sa gitna naman yung present. So sa baba natin guys, nakita natin na naging biktima kayo ng panloloko, no? Unang-unang card na lumabas sa inyo, we have the deception energy mga kapiksi. So, for some of you guys, pwedeng naloko kayo sa mga commitments, naloko kayo sa mga transactions, mga kapiksi, and yun yung naging dahilan kung bakit parang na-stuck yung iba sa inyo. So, pwedeng sa pera ito guys, pwedeng na-scam kayo sa, sabi ko nga diba, commitments. So, let's say for example, mga project na hindi natuloy, kunwari, umpisahan, tapos parang hindi natuloy, hindi nagka-push yung bayaran, tapos yung iba baka nagka-abono kayo, o kaya naman sa mga transactions, o kaya naman sa mga investment din, mga kapiksi. So, naging dahilan yon ng iba sa inyo para ma-stuck yung buhay nyo, lalo na kung medyo may kalakihan, guys, yung mga amount na in-invest nyo or shinell out nyo para dyan sa mga investments na yan or proyekto na yan. Pero at the same time guys, nakita din natin dito na natuto kayo, no? Natuto kayo based dun sa experience na yon. Natuto kayo na wag na magtiwala ng basta-basta. Natuto kayo na hindi lahat ng tao mapagkakatiwalaan. Natuto kayo na mas maging matalino, i-check muna yung mga kinakausap, yung mga pinagkakatiwalaan, yung mga transaksyon na inyong pinapasukan. Parang natuto kayo na i-check lahat ng legalities mga kapiksi. And naging dahilan din yun guys para lalo kayo magsikap, kasi parang alam nyo na hindi nyo na makukuha yung pera na natakbo sa inyo or yung amount of money na nawala sa inyo dahil dun sa mga maling investment or sa mga maling projects na napasukan nyo mga kapiksi. So nakita natin na mas lalong nagsikap yung iba sa inyo, mas lalong nagsumikap. Kumbaga parang may period ng time na stagnant kayo, na parang hindi nyo alam yung gagawin, masyado kayong devastated, naks. Devastated, wow, English. Masyado kayong devastated, masyado kayong disappointed sa nangyari. So, may mga mukmuk moments kayo in the past, pero may mga himasmas moments din, no? Na parang, okay la, tanggap ko na kasalanan ko, alam ko na yung mali ko, so next time hindi ko na ito gagawin. Parang oras na para magising-gising ako and kumilos-kilos, and I will not let this same situation happen again. Parang hindi mo na hahayaan na maulit-ulit yung ganyang klaseng sitwasyon.
sa buhay mo. Alright? So, yung present natin, mga kapiksi, ito na yung present moment nyo. Kasi nakikita natin na for some of you, parang may mga times na naiisip mo pa yung mga nangyari sa'yo sa past. So, nandun yung mga disappointments. Yung mga energy na dala-dala nyo mga kapiksi sa past. Etong mga disappointment at saka yung pagkakaroon ng trust issue. So, dala-dala nyo yan from past to present. Yung iba sa inyo, disappointed pa rin kayo sa sarili nyo, mga kapiksi. Actually, yung iba sa inyo, parang may mga bagong opportunity, no, na parang for exploration. Ibig sabihin, pwedeng i-explore, pwedeng pag-aralan, pero bumabalik yung trauma sa inyo. Bumabalik yung nakaraan na parang, oh my God, eto na naman, baka maloko na naman ako, baka ma-scam na naman ako. So, may takot, nararamdaman natin yung takot, no? Kaya medyo malayo kayo kung mapapansin mo, malayo kayo dun sa rainbow. Parang ito kayo, tas ito yung rainbow, malayo yung distance kasi parang para sa inyo, nandun, ito yung parang tatahakin nyo, parang anlayo ng distance kasi parang you cannot put yourself to walk through it, no? Ibig sabihin parang natatakot kayong humakbang papalapit dahil na-trauma nga kayo sa inyong recent past, mga kapiksi. Okay? Lingon kayo ng lingon, guys, dun sa nakaraan nyo, sa mga disappointments nyo, mga kapiksi. Pero you have to understand na kailangan nyo somehow, somewhere, kailangan nyo magsimula ulit. Okay? And kailangan nyo i-gather lahat ng strength nyo, lahat ng confidence nyo. And kung hindi nyo kaya mag-isa, guys, magtanong kayo, okay? Humingi kayo ng advice sa ibang tao, rekomendasyon, magsaliksik, mag-research, humingi ng tulong sa pagdedesisyon kung hindi nyo kayang mag-isa, mga kapiksi, para mas magaan yung burden. Sometimes kasi kapag sinarili nyo yung burden, di ba? Mahirap mag-decide on your own. Pero pag alam mo na parang may sumusuporta sa decision mo, may nagsasabi sa'yo na okay lang yan, pwede yan, go mo yan, legal yan, yung mga ganun, lumalakas yung loob nyo. So, you have to find that person, mga kapiksi, na magsasabi sa'yo na okay lang yan, and tutulungan ka, and willing kayo ulit na magsimula. Alright? So, pero kailangan nyo munang establish yung sarili nyo. Kumbaga, parang ask yourself again, ready na ba ako? Okay na ba ako? Pwede na ba ako magsimula ulit? Okay? Kasi dapat, importante kasi yung ikaw, because it's your life and ikaw din yung magdidesisyon kung ano yung gusto mong marating sa future mo. Alright? Okay, comment down below, guys, no, if nakaka-resonate kayo dyan. And in the future, guys, eto na, nakikita natin na yung mga energies, mga kapiksi. Okay, so magbubunga din itong mga hinagpis nyo, mga kapiksi. Actually, in the near future, guys, meron kayong pagdidesisyonan kasi ito may mga bagong investment talaga na dadating sa inyo. Again, mga bagong opportunities na naman and bagong investment, mga kapiksi. Pero ito, guys, titimbangin nyo itong mabuti. Magdadala ito ng pagbabago. So, this is not the same kagaya ng past na naloko kayo, no? Itong past nyo, parang naloko kayo, o hindi pala, parang naloko talaga kayo. This is not the same. This is parang safe siya, mga kapiksi, and parang magbubunga yung past experience nyo kasi magiging na kayo, mabusisi, no? Nakikita natin na natututo na kayo maghagilap ng mga tamang impormasyon. Marunong na rin kayo magtanong, yung mga probe questions. Yun kasi yung importante, dapat marunong kayo magtanong kahit na, let's say for example,
kamag-anak mo pa yan or kaibigan mo pa yan na nag-alok ng negosyo sa'yo or investment, dapat alam mo kung ano yung tamang tanong na tatanungin mo, guys, para malaman mo kung legal ba yan or hindi. Yun kasi yung nagiging problema ng ibang tao. They do not know what to ask. They do not know the right questions to ask. Hindi nila alam yung tamang tanong na dapat tinatanong para malaman nila kung scam ba yun or investments or legit na investments. Okay? Pero in your case, parang based dun sa prior experience mo or past experience mo, matututo ka na ng magtanong ng tamang tanong. And magbubunga ito ng maganda, magiging, kumbaga, maiibsan nito yung dinanas mo na mga pagkakamali sa iyong recent past, mga kapiksi. Okay? And parang mas magiging makulay ito pag nagbunga. So, kumbaga parang meron kang sabi ko nga, itong recent past mo, meron kang natutunan dito, mas naging wise ka, mas naging maalam ka, no? And yan yung dadalhin mo sa future, and ito'y magbubunga ng maganda para sa inyo, itong bagong investments na to. Okay? So, yan yung sa future nyo, guys. Kaya, i-mind mo na yan sa comment section. Mind magandang investments, mind magandang bunga, ganyan. Para maging maganda talaga, makulay, no? Nararamdaman ko magiging makulay ang bunga nito sa'yo in the near future, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, bubuo na tayo dito ng dalawang manifesting techniques or advice for you. Habang sinashavel ko to, guys, no, naka-flash sa screen nyo yung mga offers dito sa ating channel. Una, meron tayong video course, paano mag-manifest ng abundance. Video course, it's a paid course para sa mga kapiksi natin na gusto nyo maman umandad, umasenso sa magana, maging matagumpay, successful, maswerte sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, at salapi. So, pang-manifest ng abundance yan, guys. And another one is, meron tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest sa love man or sa relationship man, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. And coming soon, guys, ngayong May, ilo-launch ko yung bagong course natin. Wala pa dyan. Paano mawala ang third party or kabit and magkaroon ng harmonious relationship. So, love video course naman, mga kapiksi. Okay, so abangan nyo, i-announce ko yan ngayong May. Coming soon, very very soon. Tinatapos ko lang, mga kapiksi. Alright? Okay. So, eto na yung mga manifesting techniques or advice para sa inyo. Meron tayong love and relationship at saka career and prosperity. Unahin natin yung sa love, mga kapiksi. Attract, no? Anticipate the arrival in your life of the healthy, loving, and joyful relationships that you want by feeling and reacting as though you already have them. Become a magnet for love by being full of love yourself. So, ito yung naririnig nyo na sinasabing, I don't chase, I attract, no? Yan yung mga common na sinasabi ng mga people ngayon na nag-aantay ng mga jowa sa buhay nila. So, they don't chase, ibig sabihin, hindi sila naghahabol. I attract, no? Ina-attract nila sa buhay nila. Instead, yung tamang tao, yung tamang specific person, yung tamang lover, yung harmonious and joyful na relationship sa buhay nila. And this is true, mga kapiksi. Parang ano lang yan, guys, garden, no? Yung hardin na punong-puno ng bulaklak. Kapag yung garden mo, punong-puno ng bulaklak, may magagandang bulaklak, no? So, imagine mo, ikaw nasa garden ka. Tapos, ikaw yung bulaklak, diba? Tapos, blooming ka, alagang-alaga ka, diba? Dinidiligan, pinapausukan, ano pa ba? Pinapaarawan, diba? So, magbo-bloom ka talaga. And what happens is, yung paru-paro, kusayang dadapo sa'yo, diba? Kusayang dadapo sa'yo. That's how you attract your specific person or your
harmonious relationship by being full of love yourself, by taking care of yourself. Pagka maganda yung self-concept mo, maganda yung paniniwala mo about yourself, di ba? Kusang lalapit yan. Kumpara mo dun sa hard din na ang bulaklak ay tuyot, 'di ba? O kaya yung lupa tuyot na tuyot, walang dilig, walang tirik na araw, kumbaga parang hindi siya balanse, 'di ba? So yun yung dry, wither, pag sinabing wither, naglalagas, 'di ba? So yun yung walang masyadong self-concept, hindi inaalagaan yung sarili, hindi inaalagaan walang full of love, no? Punong-puno ng kanagahan instead na punong-puno ng positive. So wala talagang paru-paro doon. Kasi, di ba, kumbaga hindi ma-attract. Saan ba na-attract yung paru-paro, guys? Yung paru-paro, yun yung person nyo, di ba? Yun yung specific person nyo, yung lover nyo. Dumadapo yan sa makukulay, di ba, na bulaklak. Kapag ikaw ay hindi makulay, ibig sabihin hindi ka attractive kasi wala kang self-love, wala kang self-concept, hindi maayos yung tingin mo sa sarili mo, hindi ka blooming, ganyan. Hindi ka talaga lalapitan ng paru-paro. Okay? So, that's how you attract your lover or specific person or even harmonious relationship by becoming of love. By being full of love yourself, guys. Okay? So, importante. That's why importante ang self-love, guys. Alright? And then, we have protect. Ito naman sa kaperahan, guys, no? Keep all bills and invoices well away from mirrors, windows, and other reflective surfaces. Otherwise, you will attract more claims on your money. So, ito lumalabas ito, guys, kapag nagma-money reading tayo. Yung mga salamin sa bahay nyo, sa mga bahay ng mga Pinoy, di ba? Usong-uso may mga salamin sa sala, ganyan. Kinakabit, dinidikit doon yung mga due date. Yung mga bills para daw matandaan yung due date sa Meralco, sa internet, sa tubig, 'di ba? At kung ano-ano pang bill sa credit card minsan. So, as a consequence, dahil reflective yung salamin, ibig sabihin na reflective, nagre-reflect, dumadoble, di ba? More claims on your money, yung mai-experience mo. Ibig sabihin, mas maraming magki-claim sa pera mo, mas maraming kang kaagaw sa pera mo. Like yung mga bilihin, yung mga gustusin, sometimes maaari ka pa magkaroon ng mga unnecessary expense. Okay? So, alisin, wag yung, kumbaga, alisin nyo, itago nyo na lang sa mga drawer or sa cabinet nyo, para pag binukas yung cabinet nyo, diba, makikita nyo agad yung mga bills, kesa naman sa nakalagay siya sa reflective surface. Avoid nyo yan, mga kapiksi. Mas maganda kung mga money bills yung idikit nyo sa mga salamin nyo or sa mirrors nyo, idikit nyo ng scotch tape, ganyan, or kung ano man, para hindi liparin. And yun naman, as a consequences, more money will come or will flow toward you. Okay? Alright, so yeah. Comment down below, guys, no? If naka-resonate kayo sa mga messages para sa inyo, guys. And comment nyo kung naka-resonate kayo dito. Kung hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung set number 1. O kaya naman yung set number 3. Baka nandun yung energy nyo. And ito mga positive energies na pinapamain ko, i-main nyo yan, guys, sa comment section. Alright? So, thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. Babalik ako para sa mga nakapili ng set number 3. Thank you, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye. Alright, so dito naman tayo, guys, para sa mga nakapili ng set number 3. Ito naman yung set na napili nyo. Again, guys, general reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy, mga kapiksi. So, kahit anong zodiac sa inyo, guys, pwede siya mag-resonate sa inyo. If mayroong specific signs na lumabas, i-mention ko din siya sa video, mga kapiksi. So, habang nilalatag ko yung spread, mga kapiksi, tanong nyo sa isip nyo kung anong paparating sa future nyo, guys, no? Pero ang ating reading ay past, present, future. So, importante na makita natin yung past and yung present nyo para ma-connect natin yung inyong future energy, mga kapiksi.
So, dito guys, wow, sobrang ganda ng spread na to. Although merong konting negative mga kapiksi, etong nasa baba guys, ito yung mga past energy nyo, and sa gitna yung present. Mamaya ilalatag natin yung future mga kapiksi. So sa past nyo guys, meron ditong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. So for some of you, maaring fire element kayo, or maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart mga kapiksi, or you may be dealing with a fire sign. So eto guys, nakikita natin na talagang super sa past energy nyo pa lang, nananagana na kayo mga kapiksi, and very successful, no? Kung mapapansin nyo, hindi ko alam kung napapansin nyo yung spread mga kapiksi, pero napaka-kulay, napaka-colorful guys, as compared sa mga negative energies na medyo madilim. Pero bright energies, positive energies, makukulay siya when it comes to this deck. And nakikita natin, this is both sa love and sa money mga kapiksi. We have the 10 of coins and 10 of cups mga kapiksi. Ibig sabihin, maganda yung status ng kabuhayan nyo sa kaperahan at saka sa relasyon mga kapiksi. So sa kaperahan, syempre, at saka nasa nyo yung energy ng success, tagumpay, and progress. So ibig sabihin, maganda yung stable, very stable yung inyong status ng inyong income. Kung meron kayong trabaho or meron kayong negosyo, very successful din at the same time mga kapiksi. And ganun din sa inyong relationship, very harmonious. Ito guys, parang feeling ko na pagtagumpayan nyo ito yung resulta ng mga past problems nyo din, no? Kumbaga, nag-mature kayo. Hindi siya palaging madali lang, no? Kumbaga, na-achieve nyo yung magandang status ng kaperahan nyo and relationship with a lot of sufferings din. Ibig sabihin, may mga sacrifices kayo, may mga sinakripisyo kayo, may mga paghihirap din kayo na pinagdaanan, pero parang naging pataba siya sa pananim nyo, no? Naintindihan nyo ba? Di ba yung pananim, kung kayo ay mga magsasaka or plantita, dapat alam nyo yung pataba, di ba? Yun yung mga fertilizer para mas lalong maging mausbong, mayabong yung mga pananim nyo, yung mga puno, ganyan. In your case, yung mga problema na yun, parang naging pananim, pataba nyo siya. Para naging pataba nyo siya para mas solid yung ground mga kapiksi, and para mas maging mayabong, no? Kumbaga, ibig sabihin, hindi naging madali para sa inyo yung buhay, pero dahil dun sa mga paghihirap na yun and sacrifices na yun, kaya naging maganda yung direction ng buhay nyo. Kasi in life, there are dalawang bagay lang yung pupuntahan yan kapag nagka-problema kayo. Either magsikap kayo para malutas nyo or malampasan nyo yung mga problema nyo, or magpakalugmok kayo sa problema, di ba? Sabihin nyo na katapusan na ng mundo, etc. So ganun lang yun guys. So in your case, nakita natin na ginamit nyong inspiration or motivation yung mga pagsubok na yan para lalo kayo magsikap mga kapiksi. Kaya napakaganda ng status ng inyong kabuhayan sa recent past nyo pa lang guys. Okay? Now, sa present nyo guys, dala-dala nyo ito sa present situation nyo. Yung iba sa nyo, mga kapiksi, parang nandiyan na lumalabas na yung mga inggitera, yung mga naiinggit sa mga achievements nyo, sa mga tawag dito, na-achieve nyo sa buhay nyo, sa mga inaabot nyo. Pero syempre guys, hindi nyo naman, kumbaga, hindi nyo na yung problema kung may naiinggit sa nyo. Hindi naman masama na magsikap, no, sa buhay para umunlad. Problema na nila yun kung naiinggit sila sa inyo. But of course, you have to protect yourself. Syempre, kailangan mo pa rin protektahan yung sarili mo para hindi ka mapahamak laban dito sa mga masasamang loob na ito or masasamang isipan against you mga kapiksi. Pero eto guys, lalo pa kayong nagtatamasa ng good karma, no? Comment down below guys if feeling nyo na nakaka-resonate kayo dyan, kasi feeling ko yung iba sa inyo talagang nagdadanas kayo ng good karma at saka hindi naman nyo ito ginagawa ng para sa sarili nyo lang. Yung iba sa inyo talagang nararamdaman natin yung pagkakawang gawa. You are sharing your blessings to other people, especially your friends, your family.
na automatic naman yun guys, di ba? Pag nagkakaroon tayo, sila naman yung una natin na tinutulungan. So in your case, ganun yung ginagawa nyo guys. Alright? And mas lalo pa kayong, ayan no, lalo pang kumikinang kayo mga kapiksi no, sa present situation nyo. Parang feeling nyo your dreams are starting to come true. Yung iba sa nyo, you feel like binubuhay nyo na you are living your dream life now mga kapiksi na walang masyadong problema, palaging masaya, very peaceful din. Nakikita natin na mapayapa din, especially ganun din sa relationship mga kapiksi. Masaya ka sa piling ng mga mahal mo sa buhay. So masasabi natin na yung pundasyon ng inyong past and present is napakaganda. So matik yan, dapat yung future natin is maganda rin, pero tingnan natin mga kapiksi ko anong nag-aantay sa inyo sa future. Alright? So dito nakikita natin sa future, ito dahil sa mga marites din ito mga kapiksi. Taas na taas siya nito. So nakikita natin dito sa future nyo guys na maaaring yung mga parang parang merong hihila sa'yo sa pababa mga kapiksi. There is a water sign element here guys. Cancer, Pisces, Scorpio. So for some of you, maaring may water element guys sa inyong natal chart, or you may be dealing with a water sign. Pero ito guys, nakikita natin na dahil sa inggit ito, no, yung mga humihila sa'yo sa pababa. Kasi lalong lalong tumataas pa yung, lalong kang kumikinang. Sabi ko nga sa inyo, di ba? You're shining brightly mga kapiksi. And habang lalo kang kumikinang, mas lalong maraming naiinggit sa inyo. For some of you, you cannot please everybody, di ba? Sabi nila. And may mga taong naiinggit sa inyo, so they will try to pull you down. Susubukan nila kayong hilahin pababa, pero hindi sila magwawagi mga kapiksi, because nasa inyo yung energy ng success. Dalawang energy ito guys, sa past nyo at saka sa future nyo. Parehas magtatagumpay kayo, okay? So ibig sabihin, kiber lang dito guys sa mga marites na to, kasi kahit anong gawin nila, they cannot pull you down. Hindi nila kayo mahihila pababa mga kapiksi. And in your future guys, bibigyan pa kayo ng chance ni universe para mas lalo pang lumipad ng mataas. Ikaw yung magiging susi. Or there might be another person, itong water sign energy na to mga kapiksi, pero for some of you, maaring ikaw din ito na magiging susi para mas lalo ka pang lumipad ng mas mataas pa sa kung ano man yung tinatamasa mo ngayon. And for some of you guys, parang bibigyan din kayo ng chance ni universe na lumabas ng inyong comfort zone, no? Parang mas kumbaga magkakaroon kayo ng lakas ng loob na lumabas ng inyong comfort zone. Kumbaga parang ibon na dati nasa pugad lang, di ba, nandun lang kayo sa nest nyo, pero ngayon lilipad na kayo out of your nest, out of your comfort zone, para mas mag-explore pa, mas lumaganap pa yung inyong pwedeng marating sa buhay mga kapiksi. Kasi ganun naman yun guys, yung comfort zone tsaka yung labas ng comfort zone. Palagi ko nga ina-explain sa inyo, kapag nasa loob kayo ng comfort zone nyo, para kayong nasa fish pond. Kung ano lang yung resources sa loob ng fish pond, yun lang yung available sa inyo. Pero pag nasa labas kayo ng comfort zone, ikumpara nyo naman siya sa ocean or sa dagat, diba? Kapag nasa dagat kayo, mas malawak yung resources, mas marami, mas malawak, mas malaki, mas marami kayong pwedeng ma-experience, marami kayong pwedeng makilala, marami kayong pwedeng mapuntahan, mag-grow, mag-mature, mag-develop, and mas marami pa kayong pwedeng marating sa buhay. So yung iba sa inyo guys, parang in the future, nararamdaman ko na yung iba sa inyo is magkakaroon kayo ng chance para lumabas ng comfort zone and lalo pang lumipad ng mas mataas, lalo pang mag-level up. Actually guys, yung past, present, and future nyo, para siyang hagdanan, para siyang ladder. Ang pupuntahan nyo lang is pataas. Okay? And the more na tumataas kayo, in the future, of course, people will try to pull you down, sabi ko nga sa inyo. Pero habang binababa kayo, unstoppable yung energy nyo, mga kapiksi. Ibig sabihin, walang makakapigil sa'yo, walang makakapigil sa tagumpay mo, unless nahayaan mo sila na hilahin ka pababa. So, wag nang makinig sa mga maritas guys, kiber lang sa kanila, kasi yung mga inggitera, nandyan lang yan,
Normal yan. Pero wag natin siyang tanggapin sa buhay natin. Just focus on yourself and become a better version of yourself to have a better version of your life, di ba? Para yung dream life mo talaga mabuhay mo, kapiksi. Alright? Okay, so comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo. Yung mga positive energies dito guys, i-mind nyo guys sa comment section. Mind success, mind tagumpay, mind abundance of money, mind harmonious relationship. Kasi yan yung mga nakikita natin. And mind tagumpay, ito, mind level up, talagang nagle-level up kayo, mind dreams coming true. Yan yung mga nakita natin very positive energy sa mga nakapili ng set number 3. So if feeling nyo sa inyo yan, i-claim nyo yan, i-type nyo sa comment section mga kapiksi. Deserve nyo yan guys, okay? Alright. So bubuo na tayo ng dalawang cards dito. Ito yung mga manifesting techniques or messages. Guys, habang sinashuffle ko to, naka-flash sa screen yung mga kapiksi yung ating mga offers dito sa ating channel. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course, it's a paid course para sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, umunlad, umasenso sa magana, maging matagumpay, successful, maswerte sa kanilang kabuhayan, para trabaho, negosyo sa lapi. Kaperahan yan in general, mga kapiksi, kung gusto nyo sumagana at ng bonggang-bongga, para sa inyo yan. And meron din tayong email coaching guys, manifest your desires using the law of attraction. Kung meron naman kayong gustong mga i-manifest sa love and relationship, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Coming soon guys, ngayong May ilo-launch ko na, i-announce ko kapag ka ready na, magkakaroon ako ng another video course, paano mawala ang third party or kabit and magkaroon ng harmonious na relationship. So sa mga may pinagdadaanan na third party sa relationship, pwede kayo mag-avail ng course na yan. Coming soon, i-announce ko guys kapag ka ready na, pero this May yan mga kapiksi, tinatapos ko na lang. Alright? Okay, so yeah. Ito yung dalawang manifesting techniques for you guys. Meron tayong career and meron tayong love and relationship. So, unahin natin yung sa career guys. Positivity. Always do your best to direct your thoughts in positive and productive directions. Focus on life-affirming and joyful thoughts. Train yourself to avoid pessimistic, negative, self-defeating and critical thoughts and emotions, because this will block the flow of abundance. So, importante talaga guys, yung positivity, positive mental diet, kasabay ng pagdadasal at saka pagkilos. Diba, palagi kong sinasabi sa inyo, magdasal, always pray and affirm. And, syempre kumilos, kailangan kumikilos tayo, wag tamad mga kapiksi. And syempre, palagi yan sinasabi ng positive mental diet. Kasi yung positive mental diet guys, parang ano yan, gas, no? Or parang gas, tama. Kailangan nakaapa ka sa gas ng kotse mo. Diba, pag nagde-drive ka ng kotse, pag wala kang gas, pag hindi ka nakatapak sa gas, nakastuck ka lang, nandun ka lang sa lugar mo, diba? O kaya para kang nakasakay sa stationary bike. Alam niyo, stationary bike, yung pang-exercise na cycling, diba? Nagbabike ka, pero hindi ka napupunta sa kung saan. Or treadmill, naglalakad ka, pero hindi ka napupunta sa kung saan. So, ganun. Pero pag nagpa-positive mental diet ka, nakaapa ka sa gas, nakakarating, umaandar yung kotse mo. So, it will get you to the place where you want to be. Dadalhin ka niya sa lugar na gusto mong pumunta. So, yun yung importance or kahalagahan ng pagkakaroon ng positibong mental diet. And, iwasan nyo guys yung pagkanega, kasi yun yung source ng balakid nyo. Yun yung source, yun yung ugat ng mga blocks, no? Mga subconscious blocks nyo, mga balakid kung bakit kayo hindi nagkakaroon ng kung hindi kayo nagkakaroon ng magandang buhay or magaan ng buhay. Kaya nga ako merong ginawang course na paano mag-manifest ng abundance video course, kasi doon ang focus nun guys is malaman nyo kung ano yung mga balakid nyo para magkaroon kayo ng maunlad and masensong buhay mga kapiksi, okay? So, importante yan guys, positive mental diet, huwag nyong kakalimutan, paulit-ulit ako dyan na nagre-remind sa inyo. And then, we have love and relationships. So, sabi dito, deserve. Your emotions act like magnets, attracting situations that mirror those emotions. If you want to improve your relationship, behave toward others in the way that you would like them to behave toward you. So, eto guys, yung emosyon nyo,
Sabi nga, di ba, they are like magnets, no? They attract situations that mirror those emotions, na nagre-reflect ng emotions nyo. Hindi ka pwedeng maging masaya sa relationship kung ang emotion mo ay punong-puno ng galit, di ba? So, let's say, for example, gusto mo magkaroon ng harmonious ng relationship with your partner or specific person. Pero, galit na galit ka sa kanya. Puro ka reklamo sa kanya. Puro inis ka sa kanya dahil sa mga pinaggagawa niya sa buhay nyo. So, opposite. Diba? Definitely, yung emotion mo, opposite ng gusto mong mangyari dun sa relationship nyo, mga kapiksi. So, you have to improve your relationship by behaving, no, towards others na in a way na you would like them to behave you. So, ibig sabihin, kung gusto mo magkaroon ng harmonious na relationship, abay, wag kang magreklamo, wag mong titigan yung mga nakakainis sa kanya, iwasan mo yung magreklamo sa mga pangit na ugali niya, di ba? Hanapin mo yung magagandang ugali niya, ma-in love ka sa kanya, kiligin ka sa kanya, pakiligin mo yung sarili mo sa kanya, and tabunan mo yung lahat ng kanagahan, tabunan mo ng positivity. And definitely, magpo-follow yung 3D mo because kung sabi nga, 'di ba, kung ano yung emosyon mo, yun yung ma-attract mo sa buhay mo. So, you have to drown yourself, lunurin mo yung sarili mo sa pag-ibig, pagkilig, 'di ba? Para maging harmonious yung relationship nyo kesa dun sa reklamo sa relasyon, galit sa partner, 'di ba? Inis sa partner, ganyan. So, hindi ganun, guys. Alright? Again, guys, coming soon, no? If in case lang naman na interesado kayo and may mga third party sa relationship nyo, coming soon yung another video course natin. Paano mawala ang third party, 3P, or kabit, and magkaroon ng harmonious na relationship. So, coming soon yan, guys. Antayin nyo na lang yung announcement. Pero ngayong month yan ng May. Kasi tapos ka na yung workbook, guys. So, kailangan ko na lang i-record yung video para ma-publish ka na. Alright? Okay, so yeah. Comment down below. Yan ang ating episode for tonight, guys. Comment down below kung anong set yung napili nyo. Set 1 ba? Set 2 ba? Set 3 ba? Kung hindi kayo nakaresonate sa unang set na pinili nyo, pwede nyo panoorin yung ibang set or panoorin nyo na lang lahat ng set, guys. Kung ano yung nag-resonate sa inyo, take that message. Alright? So, again, guys, thank you for liking, sharing, and subscribing. Thank you again. Ito yung mga pampaswerte subliminal pala natin. Pakinggan nyo para maging maswerte kayo. And ito naman yung ating mga success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.